Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number 1, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Kapag dumating ang sakuna, sino ang unang kumikilos? Kapag ang lahat ay nagkakagulo, sino ang nananatiling kalmado? At sa likod ng bawat planong nagliligtas ng buhay, sino ang nasa likod ng mga ito? Samahan ninyo kami sa paglalakbay sa likod ng mga mapa, radyo at sirena. Silipin natin ang mundo ng mga taong hindi hinahangad ang papuri, ngunit laging naroon sa oras ng banta ng kalikasan. Ito ang kwento ng kahandaan, kwento ng serbisyo, kwento ng Office of the Civil Defense. Lahat ng yan sa ang inyong kawal, alas 8 ng gabi sa UNTV, your public service channel. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa Inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ang Media and Civil Affairs Group, CRS-AFP, maraming salamat po sa inyo. Pakinggan ang mga pinapapanahong balita sa News Express, Martes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DWDD Armed Forces Radio, boses ng Kawal Pilipino. Mga pinakamaiinit na balita, mga usap-usapan sa loob at labas ng bansa. Ang programang maghahatid sa inyo ng purong mga istorya sa loob ng 30 minuto. Ito ang News Express Afternoon Edition. Yes, isang magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Isang magandang hapon Campaginaldo. Araw po ng Huwebes mga katropa. Ika-10 na po ng Hulyo at tayo patuloy na maghahatid ng mga may init na balita mula sa ating armed forces at iba pang impormasyon. Ako ang inyong makakasama sa oras na ito. Ito ang inyong katropang Jai, magbabalita para sa News Express. Mga katropa, huwag po natin kalimutang i-like at i-share ang ating Facebook page, AFP Radio DWDD. Lagi rin po nating antabayanan ang aming episode ng Ang Inyong Kawal tuwing alas 8 ng gabi ng Sabado
sa UNTV, your public service channel. At mga tropa, diretso po tayo sa ulo ng ating mga maiinit na balita. Tatlong matataas na uri ng armas na samsam ng 78 IB sa Surigao del Sur. Army Chief pinarangalan ang 4th ID sa tagumpay sa seguridad sa Mindanao. Limang tripulanteng Pinoy na uuwi mula Red Sea nasa mabuting kalagayan ayon sa DMW. At Pilipinas makikipagnegosasyon sa Amerika kasunod ng ipinataw na 20% tarif. Sa pagsisimula ng ating balitaan mga katropa, patuloy na mababawasan o nababawasan ang puwersa ng New People's Army sa Surigao del Sur matapos masamsam ng 75th Infantry Battalion ang tatlong high-powered firearms mula sa dalawang arms cache sa Barangay Bolhoon, San Miguel. Pinangunahan Lieutenant Colonel Earl C. Pardillo ang operasyon batay sa impormasyon mula sa isang dating squad leader ng NPA. Na-recover ang isang M60 machine gun at dalawang AK-47 na rifles. Ayon kay Lieutenant Colonel Pardillo, patunay ito ng patuloy na paghina ng armadong kapasidad ng NPA at lumalawak na suporta ng mga dating rebelde sa pamahalaan. At pinuri naman ni Army Commanding General Lieutenant General Roy M. Galido ang 4th Infantry Diamond Division sa kanilang mga tagumpay sa internal security sa Caraga at Northern Mindanao. Ito ay makaraan ng kanyang pagbisita sa Camp Evangelista Cagayan de Oro kahapon. Nakipagpulong din si Lieutenant General Galido sa mga brigade at battalion commanders ng 4th ID upang talakayin ang mga nagawang tagumpay, pagpapanatili ng kahandaan sa operasyon at mahusay na pamamahala sa hanay. Samantala mga katropa, nagbigay rin siya ng parangal sa isang sugatang sundalo sa Camp Evangelista Station Hospital habang 10 iba pa ang ginawaran ng pagkilala. At mga katropa, personal na binati din ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. si Binibining Baby Ruth Villarama, Director ng Dokumentaryong Food Delivery, fresh from the West Philippine Sea sa tagumpay nito sa 2025 Dock Edge Festival sa New Zealand. Pinuri ng kalihim ang pelikula sa makatotohanang paglalahad ng kalagayan ng mga Pilipinong mangingisda sa harap ng panggigipit ng mga Tsino sa ating karagatan. Aniya, malaking ambag ito sa pagpapalaganap ng tunay na naratibo ng Pilipinas na kinilala rin ng buong mundo. At mga katropa, iniulat naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang pagkasawi ng 1 taong gulang na bata sa Las Piñas dahil sa pagkalunod habang nililikas sa gitna ng pananalasa ng bagyong Bising at Habagat. Mahigit 103,000 katao ang naapektuhan sa Ilocos Region, Central Luzon, Cordillera at Metro Manila. Patuloy ang pagbaha sa 35 lugar, may mga ulan at landslide at pagbagsak ng debris. Samantala mga katropa, 16 na bahay ang nasira at may isang kalsadang hindi madaanan. At patuloy ang pag-iingat ng mga otoridad habang nananatili sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang Bising. At mga katropa, ulat mula sa labas ng ating himpilan patungkol naman sa 403rd Infantry Brigade. Formal na binuksan ang Sports Fest sa paggunita ng ika-72 anibersaryo nito. Katropang Beth? Pinasimulan ng 403rd Infantry Peacemaker Brigade ang pagdiriwang ng kanilang ika-52 anibersaryo sa pamamagitan ng masiglang Sports Fest. Ito ay may temang Peacemaker at 52 Valor True Theme, Success and Every Step. Pinangunahan ng Brigade Commander Brigadier General Sigfred C. Tubalado, Philippine Army ang pagbubukas ng aktibidad at hinimok ang lahat na maglaro ng may sportsmanship
sportsmanship at pagkakaisa. Kasabay nito, nagsimula rin ang basketball tournament na tatagal hanggang Hulyo 15. Ako ang inyong katrupang Betanyete, nag-uulat para sa DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Magandang hapon na katropa. Pinalakas ng 17th Special Operations Wing, Philippine Air Force ang defense cooperations at interoperability sa Australia sa courtesy call sa Kapas Tarlac. Ito ay maraan ang mainit na pagtanggap ng bagong Royal Australian Air Force liaison officers na sina Captain Jonathan Miranda at Sergeant Elliot Scott. Ayon kay Brigadier General Romel Alan P. Ginetti, Philippine Air Force Wing Commander ng 17th SPAO, layunin itong higit pang paigtingin ang koordinasyon sa mga pagsasanay, joint operations at iba pang defense initiatives. Ang aktibidad ay bahagi ng patuloy na commitment ng Philippine Air Force na palalimin ang defense partnership para sa kolektibong seguridad sa rehiyon. Ako niyong katropang Glenn Gulchan, nagbabalita para sa DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino.
Yes, katropa, matagumpay na nagsagawa ng food feeding activity ang 4th Marine Company ng Marine Battalion Landing Team 4, katuwang ang mangguro ng Taganag Elementary School para sa mga mag-aaral sa isla ng Taganag Turtle Islands, Tawi-Tawi. Layunin ng aktibidad ay padama ang malasakit ng mga sundalo at palakasin ang ugnayan sa komunidad. Sa simpleng handog ng pagkain ay pariting ang suporta para sa kalusugan at nutrisyon ng kabataang mag-aaral. Patuloy ang MBLT-4 sa pagpapatupad ng makabuluhang civil military operations para sa kapayapaan at kaunlaran sa mga liblib na lugar ng Tawi-Tawi. At iyan balita mula sa labas ng ating himpilan, katropang Leonor, mula sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Maraming salamat, katropang Leonor. At mga katropa, makikipagnegosasyon ang Pilipinas kasunod ng pagpapataw ng 20% taripa ng Estados Unidos. Ayon kay Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs of the Philippines Secretary Frederick Go, magtutungo sila sa Estados Unidos sa susunod na linggo. Magkakaroon niya ng pagpupulong ang trade representatives ng Amerika at Pilipinas. Kabilang sa mga isusulong na economic delegation ang pagkakaroon ng Bilateral Comprehensive Economic Agreement at Free Trade Agreement. At aprobado na ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng 424,000 metric tons ng asukal. Ayon sa DA, gagamitin ito upang matiyak ang steady supply ng asukal sa bansa. Paraan din ito ng pamahalaan para maiwasang tumaas ang presyo ng asukal hanggang sa susunod na anihan. Maaalalang naapektuhan ng pest infestation ang mga sugarcane plantations sa bansa. At mga katropa, 6th Field Artillery Battalion nagturo naman ng basic artillery operations sa 124 na ROTC cadets. Katropang Jimboy? Yes, katropa, aktibong isinulong ng 6th Field Artillery Battalion ang paghubog sa mga susunod na leader sa hanay sa mamagitan ng pagtuturo ng basic artillery operation sa 124 ROTC cadet mula sa iba't ibang paaralan sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, SGA, North Cotabato at Cotabato City. Pinangunahan ito ni Captain Joey P. Nono na isinagawa sa Iliana Bay Integrated Computer College Incorporation sa Parang, Maguindanao del Norte sa pakikipagtulungan ng 16 Regional Community Defense Group o 16 RCDG Rescom Philippine Army. Layunin ng aktibidad na bigyan ng matibay ng kaalaman ang mga kadete sa kakayahan at papel ng artillery sa makabagong operasyon. At yan muna balita sa labas ng ipilan ng kapos katropang Jimboy mula sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Maraming salamat, katropang Jimboy. At mga katropa, wala pang natatanggap na enrolled bill ng panukalang term extension ng barangay at sangguniang kabataan officials si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, sakaling makuha na, pag-aaralan itong mabuti ni PBBM. Una na sinabi ng Commission on Elections na patuloy silang maghahanda para sa 2025 na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE hanggat hindi permado ng Pangulo ang panukala. Sa Disyembre, nakatakdang gawin ang BSKE. At mga katropa, inilunsad na ng Department of Education ang Healthy Learning Institutions Program para gawing ligtas at mas malusog ang mga pampublikong paaralan. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakikipag-ugnayan ang DepEd sa Department of Health, local government units at mga komunidad para sa programa. Isa sa mga tagumpay nito ay ang Tagipuro Elementary School sa Ilocos Sur na dating kulang sa pasilidad, ngayon ay may mga bagong palikuran, dental at mental health services, feeding program at hardin. National News, Armed Forces Radio. At mga katropa, mula Zambales naman, may update si Katropang Angel patungkol sa 702nd Infantry Brigade. Pinangunahan ang security meeting sa Zambales. Katropang Angel?
Katropang Joy, pinangunahan ng 702nd Infantry Brigade ng Philippine Army ang security consultation meeting na ginanap sa Castillejo, Zambales. Tampok sa pagpupulong ang mga talakayan hinggil sa kaligtasan ng publiko, proteksyon ng critical infrastructure at mga panlabas na banta. Lumahok sa aktibidad ang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at pribadong seguridad. Samantala, nagpahayag ng suporta sina Mayor Jeffrey Conghun at Honorable Eric Matibag na kapwa na nawagan ng pagkakaisa at tuloy-tuloy na pagtutulungan para sa kapayapaan at kaayusan sa Zambales. Mula dito sa labas ng himpilan, ito ang inyong katropa na si Angel para sa DWW Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Maraming salamat, Katropang Angel. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, mga katropa, ay nagsani puwersa ang ilang mambabatas sa paghahain ng panukalang batas na layong palakasin ang tindig ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Dinagat Island Representative Kaka Bagaw, hindi lang ito basta laban para sa teritoryo ng bansa. Laban din ani ito para sa kabuhayan ng mga mangingisda na apektado ng panggigipit ng China. Suportado rin ni Albay Representative Crisel Lagman ang panukala at sinabing pagpapakita ito ng Kongreso na hindi nila nakakalimutan ang mga apektadong komunidad. At may bago ng kalihim ang Presidential Communications Office at Department of Energy. Kinumpirma ni Palace Press Officer Claire Castro na itinalaga ng Pangulo ang dating journalist na si Dave Gomez para pamunuan ang PCO, habang mauupo ng kalihim ng DOE si Attorney Sharon Garin. Papasok namang miyembro ng Board of Directors ng Manila Economic and Cultural Office si outgoing PCO Secretary J. Ruiz. Mula Lucena City, mga katropa, halos 2 milyong pisong halaga ng illegal drugs kumpiskado sa magkakahiwalay na buy-bust operation. Katropang Jen? Maraming salamat, katropa. Tinatayang umabot sa halos 2 milyong pisong halaga ng suspected illegal drugs na nasabat ng mga operatiba ng Provincial Drug Enforcement Unit Quezon Provincial Police Office. Makaraan naman ang magkakaiwalay ng police operation ay kinasa sa Barangay Isabang at Barangay Dumuit, Lungsod Lucena, lalawigan ng Quezon. Resulta ng nabanggit na anti-illegal drug operation at surveillance activities ang pagkakaaresto sa 2 high-value individual na sina alias Nelson, 50 taong gulang na nakumpiskahan na mahigit kumulang na 65 gramo na suspected shabu na nagkakahalaga naman ng 442,000 piso standard drug price o 1.3 milyong piso street value price at alias Artus. 30 taong gulang na nakumpiskahan naman ng 31 gramo na shabu katumbas ng halagang 210,800 piso dangerous drug board value o 632,000 piso naman bilang street value price. Bukod sa droga, nakuha din sa pag-iingat ni Artus ang isang kalibre 45 baril, magasin at 6 na bala, isang motorsiklo at buy-bust money na ginamit naman sa pambitag sa mga naaresto. Sinabi naman ni Quezon Provincial Police Office Police Colonel Romulo Albacia, ang 2 drug suspect ay maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act Law 2002 at kasong paglabag naman sa Firearms Law o Republic Act 10591. Ako naman si Katropang Jen Handugan para sa DWWD Armed Forces Radio, Boses ng Kawal Pilipino. Maraming salamat, Katropang Jen Handugan. Isang pahabol na balita mula pa rin sa labas ng ating himpilan, mga katropang, mula naman kay Katropang Ella, Fight Against Child Labor, suportado ng Pasig LGU. Katropang Ella? Maraming salamat, katropa. Nagpahayag ng pagsuporta ang Pasig Local Government Unit sa Dole upang wakasan ang suliranin ng child labor sa bansa. Sa kanilang kalatas, umapila ang lokal na pamahalaan ng sama-samang pagkilos upang maprotektahan ang mga kabataang lubhang apektado ang estadong kalusugan, pisikal, mental at psikolohikal dulot ng panganib na dala ng pagtatrabaho sa murang edad. Matatanda ang batay sa tala ng Philippine Statistic Authority na inilabas noong nakalipas na taong 2024, tinatayang 2.7% ng populasyon ng mga kabataan na nagkakaedad ng 5 hanggang 17 anyos na karaniwan ay batang lalaki ang napapasama sa maagang paghahanap buhay para sa kanilang pamilya.
Bagamat may pagbaba sa bilang na ito, target ng DOLE na maging zero child labor pagsapit ng taong 2028. Bilang pakikiisa, tututukan ng Pasig LGU ang mga programa ng kanilang Public Employment Service Office para dito. Ako naman ang inyong katropang Ella Mercado para sa DWWD Armed Forces Radio, Boses ng Kawal Pilipino. Maraming salamat katropang Ella Mercado. Para sa ating huling balita mga katropa, naabot na ng programang Benting Bigas. Meron na ang Gimaras. 1,000 benepisyaryo mula sa vulnerable at mahihirap na pamilya ang maaaring makabili nito kasunod ng paglulunsad ng programa sa lalawigan. Kabilang sa kanila ang mga senior citizen, PWD, solo parents at indigent residents. Sabi niya, Agriculture Undersecretary Roger Navarro, isa ang Gimaras sa mga lalawigan sa bansa na unang nakakuha ng approval sa pagpapatupad ng programa. At mga katropa, yan lamang po ang ating mga maiinit na balita mula sa ating Armed Forces. Muli tayo magsama-sama sa susunod na linggo para sa iba pang impormasyon. Maraming salamat po sa mga umantaway sa ating himpilang 1134 kHz sa AM at sa ating Facebook page, AFP Radio DWWD. Muli itong inyong katropang Jai at ito ang ating programang News Express. Hatid sa inyo ng Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Pakinggan ang mga pinapapanahong balita sa News Express, Martes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DWWD, Armed Forces Radio, boses ng Kawal Pilipino. Ito ang DWWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWWD AFP Radio, boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.